Buong kwento ng Demon Slayer. Ang kumpletong kwento ng Demon Slayer, mula sa pinagmulan ni Muzan, ang kambal na Sujikuni, hanggang sa laban ng Kamado siblings, at buong Demon Slayer Corps. Sa video na ito, ipapaliwanag natin ang buong istorya ng Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, mula simula, hanggang sa huling bahagi ng Swordsmith Village Arc. Malalaman mo kung paano nagsimula si Muzan, paano nabuo ang Demon Slayer Corps, ang pinagmulan ng Hinokami Kagura, at ang paglalakbay ni Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, at Inuzuka, laban sa mga demonyo at upper moons. Sa video na ito, susubukan nating ipaliwanag, ang buong kwento ng Demon Slayer, sa loob lamang ng 10 minuto. Wala nang patumpik-tampik pa, simulan na natin. Magsisimula ang lahat, 1,000 taon na ang nakalipas, sa pagsilang ng isang batang lalaki, na napakahina at halos mamatay anumang oras. Ipinanganak itong tila walang pulso, at hindi humihinga. Ngunit sa oras ng kanyang cremation, bigla itong umiyak. Ito ang unang beses na umiyak siya, simula nang ipinanganak siya. Ang batang ito ay may kakaibang sakit, na labis na nagpapahina sa kanya, at nagbibigay ng life expectancy, na hanggang 20 taon lamang. Dahil dito, binigyan siya ng mga doktor ng isang espesyal na gamot, na may sangkap na blue spider lily. Nilakasan nito ang kanyang katawan, ngunit may kapalit. Ginawa siyang isang halimaw, isang demonic na nilalang na kumakain ng tao, at tanging sikat ng araw lamang ang kahinaan. Bagamat naligtas ang bata, isinumpa niya ang buong angkan niya, lahat ng susunod na henerasyon ay magkakaroon ng parehong nakamamatay na sakit. Kaya naman, inutos ng isang pari sa pamilya na ang tanging paraan para mawala ang sumpa, ay patayin ang kauna-unahang demonyo, na nabuo, si Muzan Kibutsuji. Si Muzan at ang angkan ng Yubuyashiki, ang nagpundar ng magiging Demon Slayer Corps, of isang samahan na uubos sa lahat ng demonyo. Habang hinahabol siya ng organisasyon, abala rin si Muzan, sa paglikha ng sarili niyang hukbo ng mga demonyo, patuloy na naghahanap ng Blue Spider Lily, para mawala ang kanyang tanging kahinaan, ang araw. Paglipas ng panahon, nakatagpo ni Muzan ang isang Demon Slayer na may marka, si Michikatsu Sugikuni, gumagamit ng moon breathing. Dahil labis ang pagkagusto nitong higaitan ang kapatid, inalok siya ni Muzan ng kapangyarihan at mahabang buhay. Tinanggap niya ito at naging Upper Moon One Kokushibo. Kalaunan, naranasan ni Muzan, ang unang beses na muntik na siyang mamatay, sa kamay ng kakambal ni Michikatsu, ang pinakamalakas na Demon Slayer, si Yoriichi Sugikuni, tagapagsanay ng sun breathing. Isang hampas na lang sana, ngunit nakatakas si Muzan, bitbit ang trauma na tatama sa kanya habang buhay. Bago bawian ng buhay, ipinakita ni Yoriichi ang Hinokami Kagura sa mag-asawang Kamado, sina Sumiyoshi at Suyako. Ibinigay rin niya ang kanyang Hanafuda earrings, na siyang mag-uugnay sa kanya kay Tanjiro sa hinaharap. Paglipas ng maraming henerasyon, dumating tayo sa mga Kamado. Si Tanjiro ang panganay na nag-aalaga sa pamilya, nagbebenta ng uling para mabuhay. Isang araw, pag-uwi niya, lahat ng kanyang pamilya ay pinatay ni Muzan, at si Nezuko ay naging demonyo. Sa gitna ng pagdadalamati, biglang umatake si Nezuko, ngunit dumating si Gyutami Oka, ang Water Hashira. Handa niyang patayin si Nezuko, ngunit dahil sa pagpapakita nito ng emosyon, at proteksyon para kay Tanjiro, pinigilan ni Gyu ang sarili. Dinala niya ang magkapatid sa kanyang guro, si Sakonji Yurikodaki, kung saan nagsanay si Tanjiro ng 1 taon. Si Nezuko naman ay nahulog sa matagal na pagtulog upang magtipid ng enerhiya. Sa wakas, sinubok si Tanjiro sa final selection, kung saan nakaligtas siya ng 7 gabi at naging opisyal na Demon Slayer. Kasama si Nezuko sa isang espesyal na kahon, sinimulan niya ang kanyang mga unang misyon. Una niyang hinarap ang isang demonong nangunguha ng mga babae, pagkatapos ay pinadala sa Tokyo, kung saan una niyang naamoy ang bango ni Muzan, at nagkaharap sila. Ngunit nakalusot si Muzan sa pamamagitan ng pagkunwaring tao. Dito rin nakilala ni Tanjiro sina Tamayo at Yasuhiro, mga demonong kumalas sa kontrol ni Muzan,
at gumagawa ng lunas, para gawing tao muli ang mga demonyo. Pagkatapos ng ilang misyon, nakilala niya sina Zenitsu at Inosok, at nagtagpo sila sa mansyon ng Lower Moon 6, na kanilang napatay. Sumunod nilang misyon ay ang Natagumo Mountain, kung saan naroon ang Lower Moon 5, si Rui. Dito unang ginamit ni Tanjiro ang Hinokami Kagura, ngunit si Giyu pa rin ang tumapos kay Rui. Sa puntong ito, dinala ang Kamado siblings, sa harap ng lahat ng Hashira, kung saan ipinaglaban ni Giyu at Yurikodaki, ang kanilang buhay. Pinayagan silang mabuhay sa kondisyong papatayin si Nezuko, oras na kumain siya ng tao. Nagpatuloy ang pagsasanay nila Tanjiro kasama ang ibang Slayers. Samantala, pinatay ni Muzan ang lahat ng Lower Moons maliban sa isa, si Enmo, at pinadala sa Mugen Train, kung saan kasama nila si Kyojuro Rengoku, ang Flame Hashira. Sa tren, nakipaglaban si Tanjiro at Inosok kay Enmo habang si Rengoku ang nagprotekta sa mga pasahero. Pagpatay nila kay Enmo, biglang dumating si Akaza, Upper Moon 3. Binigyan niya ng alok si Rengoku na maging demonyo, ngunit tumanggi ang Hashira. Sa huli, pinatay siya ni Akaza bago pa sumikat ang araw. Matinding hinagpis ang naramdaman ni Tanjiro nang mabalitaan ito ng pamilya Rengoku at nakita ang pagluha ng kanilang ama. Pagkatapos nito, sinamahan ng trio si Tengen Uzo, ang Sound Hashira, papunta sa Red Light District. Doon nakalaban nila sina Daki at Gyutaro, ang kambal na Upper Moon 6, at sa wakas ay napatay nila. Sunod, nagtungo si Tanjiro sa Swordsmith Village para ayusin ang kanyang espada, nakatagpo si Mueikairo, at nalaman ang tungkol sa Yoriichi Type 0. Dito rin umatake ang Upper Moon 4 at 5, ngunit sa tulong ni Mitsuri, Genya, Mueikairo, Tanjiro at Nezuko, napatay sila. Sa labanang ito, naging immune sa araw si Nezuko, bagay na nagpasiklab ng lubos na interes ni Muzan, kaya nakatutok na siya ngayon sa kanya. Habang nagsasanay ang Hashira, hinarap ni Muzan si Kagaya Yubuyashiki, na sinabog ang sarili at pamilya, para subukang patayin siya. Pagkatapos nito, sinaksak ni Tamayo si Muzan ng gamot, na magpapahina sa kanya. Dumating ang lahat ng Hashira at Demon Slayers, at dito nagsisimula ang pinakamalaki, at pinakahuling digmaan laban sa Demon King.